Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Presyo ng bigas kada kilo nagbabadyang tumaas ayon sa Sinag. Ronda Pilipinas. Kaso ng pertussis sa bansa patuloy sa pagsirit. Ronda Pilipinas. Libreng sakay para sa mga maapektuhan ng 2 araw na tigil pasada tiniyak ng LTFRB. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, isa patay, 10 sugutan sa tornado sa USA. Ronda Pilipinas. Balitang sports sa Kenneth Umbak. Binansagan bilang susunod na Best Foreign Student Athlete sa Pinoy Liga Cup. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz naman, ex ni Pokwang na si Lee O'Brien na deport ayon sa Bureau of Immigration. Ronda Pilipinas. At running therapy o pagtakbo, mainam nga ba sa mental health ng isang tao? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Binlockmail ka o binantaan ka online, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At mamaya sisiyasatin mga convicted sa mga heinous crimes, nagkaroon ng pag-asa sa ilalim ng GCTA law. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Magandang araw. Siguro naman po naalala ninyo kung ano yung sasakyan na nag-viral kahapon. Yung may plate number na 7. Oo, inaasahan ho natin sana na malalaman na ng LTO kung sino may-ari niyan. 7 yan eh. 7 yan. Ibig sabihin, senador yan. Hanggang ngayon daw po ay hindi nila alam. At hindi nila alam kung may nakasakay na senador doon sa nahuli kahapon na tumakbo. Dahil binigyan ang binigay na driver's license nung driver ng 7 na sasakyan ay expired na. Magandang araw Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro Mega Manila. Naka-live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations and of course sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. At ito ang ating magiging weather for today. Patuloy na magdadala ng maulap na papawirin at pag-ulan ng easterly sa bansa, sa Pilipinas. Magiging bagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may manakanakang pag-ulan o paghulog sa Metro Manila dahil sa easterlies. Ayon po sa Pag-asa, posible na magka-flash flood o landslide sa panahon ng matinding thunderstorm. Naitala naman ang 40 degrees Celsius sa Naiya, Pasay City Station at 39 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Ronda Pilipinas. Malaking tulong sa mga magsasaka ang itinaas na buying price ng palay ng National Food Authority. Ito ang naging pahayag ni Sinag Chairman Rosendo Casendongso
sa gitna ng pangamba sa supply ng bigas dahil sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Casendong na welcome development ang nasabing hakbangin ng NFA para matugunan ang mataas na presyo ng bigas sa merkado. Welcome development yan. At least makita natin na hindi na magkakaroon ng pagbababa ng presyo. Maganda yan sa ating mga magsasaka. Kasi for the past 2 weeks, bumaba ng 23 nga yung palay. Yung fresh harvest from 25 and yung delivery bumaba ng 28. No? So kung bumalik yan sa 30 pesos, malaking tulong yan sa ating mga magsasaka. Gayunman, ipinabatid ni Casendong na maaaring tumaas din ng presyo ng bigas kada kilo sa mga pamilyan kung saan aabot ito ng hanggang sa 52 hanggang 56 pesos kada kilo. Yung farm gate, yung produce, tataas din yung presyo ng bigas, no? So, pupunta yan ulit sa 52 to 56 pesos ang bigas. Doon sa well-milled rice, yung regular, babalik sa 48 to 50. Yan ang tinig ni Sinag German Engineer Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Ironclad commitment sa Pilipinas, pinagtibay ng Amerika, PBBM at US President, nagkaroon ng hiwalay na pagpupulong. Secret meeting. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go. Muling pinagtibay ni US President Joe Biden ang ironclad commitment o ang matibay na pangako ng Estados Unidos na depensahan ng Pilipinas. Ginawa ni Biden ang pahayag sa Trilateral Summit na nilahukan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House. Binigyan din ni Biden na gagamitin ng Amerika ang Mutual Defense Treaty o yung MDT para ipagtanggol ang bansa sakaling makaranas daw ito ng anumang pag-atake sa mga eroplano, sasakyang pandagat o militar sa loob ng teritoryo nito. Matapos naman ang trilateral meeting, nagkaroon din ng hiwalay na pagpupulong sina Pangulong Marcos at President Biden. Ang MDT o yung treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay nilagdaan noong pang 1951 at nagsisilbing pundasyon na mahigpit na kooperasyon sa seguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Mas pinalakas pa ito sa pamagitan ng Visiting Forces Agreement at ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kung saan nagbibigay ang VFA ng legal na batayan at proteksyon sa katayuan para sa militar ng US at ang mga sibilyan nito sa Pilipinas sa opisyal na gawain. Samantala ang EDCA naman sa kabilang banda ay nagbibigay ng otorisasyon sa mga puwersa ng US na magkaroon ng akses sa mga pinagkasunduang lokasyon sa Pilipinas sa rotational na batayan para sa mga cooperation exercises at ng pinagsamang pagsasanay sa militar at aktibidades na may kinalaman sa pagtugon sa panahon ng kalamidad. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, patuloy na daragdagan ang kaso ng pertussis sa bansa. Ito'y matapos na makapagtala ang Department of Health Bicol ng 21 kaso ng naturang sakit kung saan isa ang napaulat na namatay. Pinakamaraming kaso ng pertussis ang naitala sa Camarines Sur na may 9. Sinundan ito ng Albay na may 6 na kaso, Sorsogon na may 5 at Masbate kung saan nakatira ang napaulat na mga namatay. Sa Bacolod, 3 sanggol din ang nagpositibo sa pertussis, habang 23 naman ang kumpirmadong kaso sa Negros Occidental, kabilang na ang 2 baby na nasa 2 buwan pa lamang. Ronda, Pilipinas. Samantala, tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang libreng sakay na aagapay sa mga commuter na tatamaan ng 2 araw na tigil pasada ng mga grupo ng transportasyon. Una nang inanunsyo ng grupong Manibela at Piston na kasado na sa Abril 15 ang 2-day transport strike sa Metro Manila. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, sakaling ituloy ang tigil pasada, Chairman, tuloy na po yan.
Susunod ang kanilang ahensya sa Standard Operating Procedure sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno at mga local government units. Sinabi ng opisyal na maglalagay ng libreng sakay sa bawat lungsod ng LTFRB upang maiwasang maantala ang biyahe ng mga pasahero. Bukod sa LTFRB, nakahanda ring maglaan ng libreng sakay ang Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan na susuporta sa mga mananakay na posibleng maapektuhan. Nananawagan naman ang LTFRB official sa grupong magsasagawa ng transport strike na wag nang harangin ang mga jeepney driver na nais pumasada sa nasabing araw o nasabing mga araw, kasi 2 days yan, upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Hinimok din ni Chairman Guadis ang mga operator na hindi pa sumasailalim sa modernisasyon na magsumiti na ng aplikasyon para sa consolidation bago ang nakatakdang deadline sa Abril at 30. Simula kasi sa Mayo 1, Mayo 1 yan, magsisimula ng manghuli ng mga kolorum na sasakyan ng mga hensya ng gobyerno, partikular na ang DOTR, LTFRB, LTO, kasama dyan ang MMDA. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. 15 million pesos ang halaga ng interbensyong pang-agrikultura ipinagkaloob na ng DA sa mga magsasaka. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Tumanggap ng 15 milyong pisong halaga ng interbensyon ang 10 samahan ng mga magsasaka sa Calawag, Quezon Province mula sa Department of Agriculture. Pinangunahan ni DA4A OIC Regional Director Fidel Libao at Quezon 4th District Representative Kiet Mikatan ang pagbibigay ng tulong bilang bahagi ng malawakang programa at proyekto ng kagawaran. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang pagkakaroon ng komunikasyon sa pagitan ng mga magsasaka upang maiwasan ang pagkakasabay-sabay sa supply ng mga produkto. Kabilang sa mga ipinamahaging interbensyon, ang mga binhi, pataba, traktora, pump and engine set, corn sheller, alagaing mga baka at vermicomposting facility na malaking tulong upang masiguro ang mga sapat na ani at maging ng kita para sa mga magsasaka. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Naglabas na ng guidelines ang National Food Authority Council para sa pagdidispose ng lumang stocks ng bigas. Bakit ba pag binabasa ko yan parang nag-aaburido ako? Lalo na pagka National Food Authority naglalabas ng mga bigas-bigas na ganyan. Ewan ko wala na akong trust. Sorry, nasaktan na ako. Ito'y upang maiwasang mangyari muli ang kontrobersiya ng manumalyang pagbebenta ng tonel-toneladang lumang stock ng bigas sa halagang 25 pesos kada kilo sa mga trader. Yan ang dahilan. Bakit ako nasaktan? Nakasaad sa alituntunin na pangunahing bibigyan ng stock ang Department of Social Welfare Development, Bureau of Jail and Management and Penology at mga hensyang nangangasiwa sa kalamidad. Iaalok naman ang matitirang stocks sa mga saan? Sa pribadong sektor sa pamamagitan ng auction. Oh my gosh, kinakabahan na naman ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Pasensya na po. Kaugnay nito sa halip na 25 pesos kada kilo. Ayan na naman. 20% na mas mababa, ayan na ang presyo ng bentaan ng Philippine Statistics Authority na monitored price ng well-milled rice. Naglaan din ng 10 billion pesos ang NFA upang mapalakas ang drying facilities ng ahensya. Ronda Pilipinas. Handa na ang Metropolitan Manila Development Authority at Philippine National Police na umagapay sa mga commuter kasabay ng ikakasang tigil pasada ng transport group na Piston at Manibela sa susunod na linggo. Ayon kay MMDA General Manager Angelo Vargas, may nakalatag ng hakbang ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila tuwing nagkakaroon ng transport strike. Kaugnay nito, nakahanda pa rin ang PNP na mag-deploy ng mga truck para sa mga posibleng
ma-stranded sa lansangan. Samantala, binalaan naman ni PNP spokesperson Colonel Jean Pardo ang mga tsuper na manggugulo. Napapatawa ng mga ito ng kaukulang reklamo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. House Speaker, kumpiyansang abot kamay na ng Pilipinas ang sapat at murang kuryente. Magandang balita ito. Alamin natin ang report ni Patrol Love and Tina Nolasco. Tina! Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na malapit nang makamit ng Pilipinas ang maaasahan, mura at sapat na supply ng kuryente. Ito'y kasunod ng follow-up meeting ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Ultra Safe Nuclear Corporation o USNC sa Washington, D.C. bago ang kanyang makasaysayang trilateral meeting kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida kahapon, kung saan pangunahing pinag-usapan ang planong pamumuhunan ng USNC sa Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang naturang follow-up meeting ay magpapanatili sa momentum ng naturang game-changing cooperative venture para sa pagsasakatuparan ng layunin ng administrasyon na magbigay ng sapat, maaasahan at mas murang supply ng kuryente sa lahat ng Pilipino. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oras na para sa ating siyasat. Meron tayong sisiya sa atin ngayong araw na to. Eto, pakinggan nyo to Kailangan, lalong-lalo na doon sa mga affected na mga pamilya. Mga convicted sa mga heinous crimes, yung mga nakakulong, nagkaroon ng pag-asa sa ilalim ng GCTA law. Ito yung GCTA, ito yung good conduct di ba? Oo, di ba? Allowance. Yung kapag kami ginagawa kang tama, na parang naiiskuran at bumabawas dun sa inyong sentensya. Yung sentensya nung nakakulong. Ito, para sa ating siyasat report. Narito ang report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Nito lamang Abril 3, idiniklara ng Korte Suprema na entitled ang mga bilanggong convicted sa heinous crimes na bawasan ang kanilang sentensya. Alinsunod ito sa Republic Act No. 10592 o No Good Conduct Time Allowance na mas kilala bilang GCTA Law. Sa ilalim ng nasabing batas ay babawasan ang sentensya o iiklian ang panahon ng pagkakabilanggo ng mga convicted basta't magpakita ng magandang asal. Layunin din itong mabawasan ang pagsisiksikan sa piitan ng mga bilanggo, lalo na sa newly-lived person. Pero sa desisyong pinunente ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh at na-promulgate noong 1 linggo, napag-alaman ng SC na lumampas na ang Department of Justice sa jurisdiksyon nito o sa kanilang power of subordinate legislation. Ito'y makaraang iitsapwera ng DOJ ang mga convicted sa mga karumal-dumal na krimen sa mga dapat makinabang sa GCTA law. Ayon sa SC, walang bisa ang 2019 Implementing Rules and Regulations ng DOJ nang palawigin ito ang saklaw ng batas, makaraang alisin ang mga labas-masok at tumakas sa kulungan at persons deprived of liberty na convicted sa heinous crimes at bigyan ng GCTA credits. Sa kabila nito, mariing tinututulan ng mga pamilya ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen at ilang grupo gaya ng Volunteers Against Crime and Corruption ang nasabing desisyon ng SC. Kinatigan naman ng Commission on Human Rights ang naging pasya ng kataas-taasang hukuman na isama sa dapat bigyan ng GCTA credits ang mga sentensyado sa karumal-dumal na krimen. Ayon kay CHR spokesperson Attorney Beda Epres, naniniwala silang kahit nakagawa ng krimen ng isang tao ay may pag-asa pa rin itong magbago.
kahit po ang isang tao ay nakapag-commit ng tinatawag nating heinous crime. Pero dahil nga po merong yung decision sa kanya ay mapatawan siya ng ganito kahabang oras. Pero naniniwala pa rin po kasi kami na ang isang tao ay posible pang magbago habang siya ay nasa loob. At once makapagpakita naman po siya ng kumbaga na nagbago na po yung kumbaga napagsisihan na, tinanggap niya yung kanyang kasalanan at pinagdudusahan niya, pwede po natin siguro siyang mabigyan ulit ng pangalawang tsansa na ma-shorten ng kahit papano ng konti yung kanyang sentence and then eventually makalabas at ma-reintegrate po ulit natin sa society. Para naman kay Attorney Tranquil Salvador, Dean ng Manila Adventist College School of Law, wala sa Supreme Court at DOJ ang problema. Bagkus ay sa mismong ipinapatupad na batas. Tatanungin natin yung interpretasyon ng batas, which is yan ang primary function ng ating Korte Suprema. Ang ininterpret nila ay batas lang at tama ang kanilang interpretasyon. Kaya sasabihin natin, naku, mali naman yan. Sobra na nga ito mga pinagagawa nila. Ang kailangan po diyang amyendahan ay batas. Kung sa tingin po nila na dapat idagdag yung heinous crime, yung kailangan idagdag yung repeat offenders na yan at previously na convict, yung hindi voluntaryo nagservisyo na mag-execute na dapat siya makukulong o tumakas. Kung gusto po yang ilagay, sabi ng Supreme Court nga, wala kasi dun sa batas. Dahil dito binigyan din ni Attorney Salvador na nasa Kongreso na ang desisyon upang maplansya ang magkaibang interpretasyon ng SC at DOJ sa GCTA law. Hindi po ang Korte Suprema magsusolusyon doon. Kasi po ang primary trabaho ng Korte Suprema ay interpretin ang batas at ang mga kaso ayon sa tamang pag-intindi nito. Ngayon po, kung sasabihin nila na dapat, ay babalik po tayo sa Kongreso. So doon ipapasa sa mga lawmaker. Sa mga lawmaker. Yes po, yun po. Alright. Okay. Po sila dapat maglalabi ngayon. Opo. Sabi niya, parang kulang po ang batas. Samantala, kumbinsido ang siyasa team na kailangang timbangin ng husto ng Kongreso ang negatibo at positibong epekto ng GCTA law. Bagamat maganda ang layunin nito, sadyang hindi maikakaila na may butas ang batas. Kaya't mahalagang maglatag ang mga mababatas na mga remedyo para maging patas sa lahat upang hindi maabuso ang kontrobersyal na batas. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Yon, maraming salamat sa siyasat team at para sa ating NBI naman, kapag kayo ay binablackmail o binabantaan online, naku, usong-uso to lalo na online bawal na bawal po yan. Narito po ang isang NBI, naku, bawal ito report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Blackmail o binantaan ka online? Nako, bawal ito. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kaaway. Ang iba naman, humahantong pa sa bantaan. Alam nyo ba ang blackmailing ay may tuturing na krimen? Ang blackmailing ay isang klase ng pagbabanta kung saan ang suspect ay humihingi ng kondisyon, pabor o kapalit kagaya ng pera sa kanyang biktima. O kaya naman, pagbabantaan ka na sisiraan ka sa ibang tao o ibubunyag ang lihim mong sekreto. Ayon sa Article 283 ng Revised Penal Code, ang light threat o ang pananakot o pagbabanta sa isang tao ay isang krimen. Kabilang na rito ang pananakot sa pamamagitan ng social media platforms. Ang anumang post o comment na naglalayong makasira sa reputasyon ng isang tao ay makakasuhan sa ilalim ng batas na ito. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng aresto mayor o pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas sa 100,000 pesos. Kaya kung mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Hindi yung sa social media,
idadaan at magbabantaan. Krimen nga kung may tuturing ang blackmailing. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Kaya wag na kayong mambabanta. Pagka kayo may kaaway, ang dapat nyong tandaan at dapat gawin ay isa isip, isa puso, isa buhay. Dapat ikaw ay sport lang. Yan. Sport lang. Sport lang. Speaking of sport, mga kaastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sport? Sports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-e-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mobile phone, sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa mga latest scores sa libu-libong mga games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang officials astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun, game responsibly. Oras mo natin! 30 minuto na makaraan ng alas 10 ng Umaga. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagap tayo ng report. Mga nagparehistro sa eleksyon 2025, umabot na sa halos 2 milyon ayon sa COMELEC. Uy, dami Alamin natin ang report ni Patrol 5 ay Yupanko. Kuyaya, go! Lumalaki ang posibilidad na mahigitan pa ng Commission on Elections o COMELEC ang target nitong 3 milyong bagong botante para sa election 2025. Ito ay matapos umabot na sa kabuuang 1,978,083 ang mga nakapagpatala sa nagpapatuloy na registration ng COMELEC. Pinakamarami ay sa Region 4A na may lagpas 366,000 ang nakapagtala, kasunod ng National Capital Region at Region 3 nakapwa mahigit 200,000 ang nakapagparehistro. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na posibleng umabot sa 3.5 million ang bagong botante sa midterm elections hanggang sa katapusan ng Setyembre ang registration period. At matapos noon ay sasalain yung mga nakapagpatala para matiyak na sila ay kwalipikado at walang double registration. Samantala, ngayong umaga ay muling idinaraos ng COMELEC ang Register Anywhere program sa Palacio del Gobernador dito sa Intramuros, Maynila. Ito is Patrol number 5. Ayaw niyo pang para sa implementado ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at ngayon meron tayong makakausap sa linya ng telepono. Pag-usapan po natin yung strike na mangyayari sa Lunes. Tama? 15 na tayo, di ba? Sa Lunes. That's a 2-day strike. Nasa linya po natin, tama-tama, ang chairman po ng Office of the Transportation Cooperatives o OTC, si Chairman Jesus Ferdinand Andy Ortega. Ayun. Okay. Chairman, magandang araw po. Hi, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Okay. So, ang pangalan niyo po ay Jesus Ferdinand Andy Ortega. Haba, sira. Opo. At saka, konting kwento lang po na ka-appoint lang po sa akin ng ating Pangulo. Undersecretary na po ako since Monday lang po. Iyon, Yusek na pala si Yusek. Yusek, ha? Nung last time na nag-usap tayo, hindi pa kayo Yusek nun.
Yes, chairman pa rin po ako noon ng Office of Transportation Cooperatives. Oo. So undersecretary na si Sir Andy, si Yusek na. So Yusek na tawag ko sa'yo. Yusek, meron hong binanggit si Marbal Buena ng Manibela. Ang sabi po niya, nakita ko po sa social media, ang binanggit po niya doon, ang makakasama nila sa Lunes, 2-day transport strike, ay yung mga nag-consolidate na daw at nalugi. Nalugi daw sila dahil dito sa consolidation at saka yung mga bumili ng mga Egypt. Gaano po ito katotoo at mga ilan po ito, Yusek? Alam mo, nung nagkaroon ng issue regarding such claims, yes, nagka-meeting kami sa mga regional director po ng LTFRB kasi ang resulta po noon, yung parang lilipat or aalis sila ng mga kooperatiba dahil sa ganung experience, no? So tinanong ko yung lahat ng regional director kung gaano ba kalawak to because siyempre concern natin yun, di ba? Opo, tama po. Ang sabi sa akin, chairman pa ako noon, sabi, chair, konti lang naman po. Kasi akala ko malaki. So that's the info that I got. And then ang nalaman kong information pala, karamihan pala or yung mga umaalis, lilipat lang naman sila ng ibang kooperatiba. Kasi kunyari, nasa isang kooperatiba nila na medyo hindi magandang relasyon for whatever reason, may karapatan naman silang lumipat. So they are taking advantage of this period para sila aalis sa kanilang kooperatiba at lilipat sa iba, which is allowed. Kaya lang, medyo tight na. Dahil alam mo naman, malapit na yung April 30. Yes. So medyo, sabi ko, baka pwedeng, yung they could fix concerns within their cooperative, pero karapatan naman nila. So basically, ano yun, Yusek? Nag-away? Nag-away-away siguro? Normal naman po yun sa isang organization. Totoo yan. May leadership issue, may mga financial issue. Pero normally, may proseso naman po yan sa OTC or sa CDA para ma-resolve yung problema. Ngunit, dahil may opportunity silang umalis, some took that opportunity naman po. So, ganoon lang naman po yung pag-handle doon. Wala naman pong problema yon sa mga dispatching ng linya, yung dispatching po ng mga sasakyan. Dahil yun po yung purpose, no? Wala pong connection, or rather, hindi naman po ganun kalaki kasi, again, when I asked regarding number, it was very minimal naman po yung number. So, normal lang naman po yun. Okay. Ano ho itong sinasabi ni Sir Mar na ng mga nalugi? Meron ho bang nalugi? Hindi, obviously naman po. Alam mo, sa daan ng kooperatiba natin, hindi naman po nalugi ang term because nung nagkaroon ng congressional hearing, ang pinaka-report po mismo ng DBP at saka Land Bank, like sa, hindi ko lang masabi kung Land Bank or DBP, like sinabi nila, kunyari sa 100 plus na kooperatiba nag-utang, merong 3 or 4 na hindi nakakabayad on time. Hindi naman po lugi ang tawag doon. It's more of they have concerns on paying their monthly, pero that was like a small percentage lang naman po sa kabuuan. Siyempre, normal naman po. And I have to be very fair and honest. May mga nahihirapan po talaga, di ba? Because of certain reasons. Pero yun, obligasyon po yan ng CDA, pati kami sa OTC noon, no? OTC ako noon, natulungan sila para mapalakas po sila at para magkaroon sila ng tamang dulong at kaalaman para ma-improve nila yung pagpapatakbo ng kooperatiba. So normal po yun sa isang organisasyon po. Hindi kaya, Yusek, ang isa sa mga problema dyan ay yung mga jeeps na hindi pa nagko-consolidate? Ito. Agawan ng pasahero. Tama yung sinasabi mo kasi yung isang kooperatiba na merong modern vehicle, siyempre may mga bayarin yan, di ba? Acquiring it. Ngayon, kung may kasabay ka ng traditional na wala namang binabayaran na dahil medyo luma na, siyempre mas mabigat na laban po yun dahil ikaw ay nagbabayad ng certain amortization, yung mga traditional walang bayad. So medyo parang dehado ang dating. Kaya nga, ultimately, the most ideal na pupuntahan po natin is lahat kayo magiging pantay-pantay. Para at least there will be no unfair competition. Pareho ang servisyo nyo sa mananakay, pareho ang convenient, aircon, maayos, etc. And then pare-pareho rin kayo nagbabayad ng tamang utang dahil sa pag-acquire ng vehicle. So, tama ka, nakaka-apekto po yung meron traditional sa isang modern po. Siguro mag-iiba kwento nito sa April 30 or May 1 na Yusek. Ganito po yun, no? After April 30, wala na pong consolidation. Tapos na po yung proseso. Yes. So alam na po natin sino ang sasama, sinong hindi. But basically po,
as of now, almost 80% na po ang nag-agree na mag-consolidate, that is a very big number na po. Malaking numero na po yun. So yung mga hindi nag-consolidate, alam mo, kailangan natin respetuhin yung desisyon nila. Kasi ang mga iba po dyan ng mga operator, mga inaway negosyante naman po sila, baka ayaw na nilang magnegosyo ng bumiyahe. Gusto nila siguro mag-grocery sa palengke, or yung iba gusto na mag-retire, baka medyo matanda na, o yung iba, ang iba nga narinig ko parang, ayoko ng kooperatiba, komplikado, ayoko ng mga ganang kaguluhan, medyo may mga ganang rason. So definitely, may mga porsyento na ayaw talaga, respetuhin na lang natin, and then, but the program will move forward. Will move forward definitely na naman po. Okay, Yusek, siguro last point na ito. Ilan ho ba talaga sa data po ninyo ang nag-consolidate in terms of percentage na lang tayo dito, Yusek, ha? Yeah, percentage po tayo kasi Metro Manila po. Metro Manila, pasensya na, hindi eksakto to. This is around 54% sa Metro Manila. 54. Pero sa buong Pilipinas po, nationwide, lahat ng modes, it's almost 78%. Yun po yung report ng LTFRB na natanggap po namin na isang araw lang. Yun, kung dito sa Metro Manila, pagka sa April 30, May 1, kaya ho kayang servisyohan nung 50% na yon, yung mga madi-displace na mga sabihin natin, yung mga kababayan natin na mananakay, mga commuter, Yusek? Ganito po yun, no? Definitely, ang tututukan ng LTFRB, DOTR, is Metro Manila or NCR. Yes. Pero tandaan lang po natin, may marami pang modes of transport na pwedeng sumalo sa mga ruta na hindi nag-consolidate or mababang consolidation. Kunyari, wala dyan yung jeep. Meron naman dun yung bus. May MRT. May LRT. Yes. Meron sigurong tricycle. Or, ang gagawin po ng NCR-RD, yung ruta, kunyari dito sa kabilang kanto, ay kukuha ng a few na jeep para bumiyahe dun sa kalye na mababang consolidation. So yun po yung magiging task ng regional director ng bawat region, which Metro Manila na lang po naman yung pinaka-concern. Yun po ang gagawin para ma-assure natin na may masasakyan po yung ating mga mananakay. At saka baka dagdagan nyo yung dispatching ninyo. Kasi ngayon, kumbaga parang nadidisiplina, nai-schedule, baka madagdagan dahil dun sa 2-day strike na yun, Yusek, ano? Yeah. Definitely, talking about the strike naman po on Monday and Tuesday, handa naman po, nag-announce na yung LTFRB. May interagency task force naman po yan, LGU, MMDA, DOTR, LTFRB, maglilibring sakay. And sabi nga ni MMDA artist, naalala ko po a few months ago, sa dalas naman po ng mga rally last year, nasanay na rin po yung government agencies natin on how to handle the situation. So ako naman, karapatan nila ang gumawa ng hakbang, importante isundin yung batas. And then on our part, we have to satisfy the requirements ng ating mananakay. So it will be a day na tuloy-tuloy lang naman po tayo. We have to move forward po. Okay. Yusek, maraming salamat po at congratulations sa inyo pong bagong posisyon ngayon. Congratulations. Maraming salamat and mag-usap ulit tayo. Sige po, please. Thank you very much. Ang Office of Transportation Cooperatives OTC, si Yusek Jesus Fernandez, Ferdinand, di ba? Jesus Ferdinand Andy Ortega. Ronda Pilipinas! Pilipinas, ang oras 14 na minuto bago alas 11 ng umaga. Teka muna. Bago tayo mag-pause ng break, tayo munang magnumero. Panalo! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Wala bang nakalagay doon na i-announce na ng gwapong DWIZ announcer? Wala bang introng ganon? Pagawa mo nga ako ng ganon. I-announce na ng gwapong DWIZ announcer. Ready na ba kayo?
mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo. Meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos. 500 pesos kapag tama ang 4 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang pong manalo, kailangan lamang abangan ang 4 na letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6426. Kasama ng inyong pangalan, /edad, /address at /4 combination of the day. At para sa ating ikatlong combination for today sa letrang W22. Ulitin natin, W22. Abangan mamaya sa News Scoop ang huling kombinasyon. Pag nanalo, pagpanalo sa Bingo Plus sa saya. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, way pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Pilipinas, oras! 11 minuto ba bago mag-11 ng umaga. May lumabas na balita, yung may-ari ng plate number na 7 na huli kahapon sa may EDSA. Ang may-ari po niyan, yung plate number na yon ay si Senator Chis Escudero. At gamit daw ng kanyang, ang driver ng kanyang isa sa mga family siguro. Oo. Ayan, doon sa mga nagtatanong at naghahanap kung sino may-ari. Yan po ang may-ari, si Senator Chis Escudero. Pero palagi ko baka magpa-press-con yan at magsasalita yan. Abang-abangan na lang natin. Hoy, teka muna, may mga nagtatanong. Yung bang mga komplikasyon sa mga buntis? Sakop ba yan ng PCSO? Narito ang report ni Maine Barreto. Hindi lang advanced stages ng arthritis, lupus, hemophilia, psoriasis, anti-rejection drugs, chemotherapy at hemodialysis ang kasama sa medical assistance ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kabilang rin ang mga buntis, lalo na sa mga nagkaroon ng komplikasyon. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief, Individual Charity Assistance Division, Charity Assistance Department ng PCSO, ini-evaluate ng kanilang mga doktor kung pasok sa kanilang programa ang komplikasyong hinaharap ng isang nagdadalang tao. Tali po yung nag-pre-eclampsia o eclampsia. Okay. So, sobrang taas ng BP, nag-seizure. Yes. Yan po, kinakover na. Okay. O kaya biglang himika habang nanganganak. O kino-cover din namin. O kaya yung sakit sa puso mo. Yes. Biglang may nangyari habang nanganganak. Yung mga ganun. Samantala, ininganyo rin ni Dr. Casas ang mga buntis na sumali sa kanilang medical missions para sa free check-up, lalo na sa mga nagdadalang tao. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Rotary Club of Manila at Office of Alternative Dispute Solution o Resolution. Ulitin natin Rotary Club of Manila at Office of Alternative Disputes Resolution. Yon, lumagda ng kasunduan para sa isang advokasya at kolaborasyon. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Lumagda ng kasunduan sa pagitan ng Rotary Club of Manila at Office for Alternative Dispute Resolution of the Philippine Government para sa mga isinusulong na advokasya at kolaborasyon. Kasunod ito ng ikinasang 35th weekly membership meeting ng RCM na dinaluhan ng mga Rotarian, partikular na si RCM President Rafi Alunan III. Naging guest of honor at speaker sa pagpupulong ang Executive Director ng EDR na si Attorney Irene Alogok na nagbigay ng mahalagang mensahe
sa mga Rotarians maging sa publiko. Ayon kay Attorney Alogok, target ng kanilang tanggapan na magkaroon ng monthly webinars sa mga low graduate levels at mga law courses, maitama din ang naghihingalong justice system sa bansa at maipakalat ang kamalayan para sa mga Pilipinong nawawala ng pag-asa sa kanilang kinakaharap na kaso mapapribado man o pampublikong sektor. Bukod pa dito ay makakatulong din ito upang mapabilis ang paglutas sa hindi pagkakaunawaan ng bawat Pilipino. Samantala, bukod pa dito ay magkakaroon din ng programa ang ADR para sa libreng training bago matapos ang taong 2024 para sa mga lawyers at non-lawyers. Layon ding maturuan ang bawat barangay sa kanilang responsibilidad na maghatid ng serbisyo tungo sa paglutas ng problema ng taong bayan. Nagpasalamat naman sa RCM si Attorney Alogok sa ginawang imbitasyon at paglalaan ng oras para sa ADR. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Kenneth Umba, binansagan bilang susunod na Best Foreign Student Athlete sa Pinoy Liga Cup. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. It's no pressure for me. Iyan ang naging pahayag ni Kenneth Oumba nang siya'y bansagan bilang susunod na FSA or Best Foreign Student Athlete sa Pinoy Liga Cup. Ayon kay Oumba, isa itong opportunity kaya hindi niya ito sasayangin. Ito rin ang pagkakataon para mapatunayan niya ang kanyang sarili at maipakita sa basketball community kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya naman dinidisiplina niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-focus at pagbibigay ng effort para sa kanyang personal development. Bukod pa riyan, siya ay nagpapasalamat sa mga nakaka-appreciate ng kanyang performance at ito raw ay kanyang nagagawa dahil sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng kanyang teammates. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. At syempre yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pero bago tayo magpaalam, ito muna ang ating Patama Quote of the Day. Ang ating Patama Quote of the Day ay, kapag inggit, pikit. Isa pa, kapag inggit, pikit. Alam nyo, lesson doon sa mga kinaiinggitan ninyo, huwag nyo na silang kainisan. Alam nyo lang dapat nyong gawin, i-best friend nyo na yan. Oo, dahil yung mga successful na tao, yan ay hindi swapang, hindi maramot sa pagbibigay ng mga natutunan nila na lesson sa buhay. Kwento ng kwento yan. Kwento ng kwento kung kailan sila nahirapan, kung kailan napakahirap na ng buhay, kung napunta sila doon sa mga sitwasyon na napakahirap magdesisyon. Lahat ng mga natutunan nila sa buhay nila ay ikukwento nila doon sa mga gustong makaalam. Kaya doon sa mga successful na tao, kadalasan naman, yan naman ang talagang kinaiingitan natin eh. I-best friend nyo na lang. Dahil may mga sikreto sila na nalalaman at natutunan na gusto rin nilang i-share sa mga taong gusto ring matuto sa buhay. Alright? Yan ang kabuuan ng yan ang kabuuan ng aking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan.